Isang mapagpalang araw mga kaparehas, rito po tayo sa bayan ng Pandi, Bulacan. Kasi makapanayan po natin ngayon ang butihing maglilingkod, magsisirbisyo at magmamalasakit sa kanyang bayan. Muling magmamalasakit mga kaparehas kasi hindi nyo, kundi nyo po na itanong mga kaparehas ha, o mga kababayan sa Pandi, siya po ay naging konsihal na po dito sa bayan ng Pandi, Bulacan na si ginagalang konsihal Junjun Antonio. Kunsi, kumusta na po kayo? Okay lang, buti po. Alright, okay. Kung may tanong ko lang po, sa inyong muling pagbabalik, sa inyong muling paghandog sa paglilingkod ninyo dito sa ating bayan ng Pandi, Bulacan bilang konsehal, ano pong inyong magandang hangarin at layunin naman? Oo, kasi maganda naman talaga ang ating layunin mula noon hanggang ngayon. Kami kasi ngayon, nagkakaroon kami ng kapihan every morning. Opo. Almost 3 months namin yung ginagawa. Sa nakikita ko kasi inaalam namin yung mga hinaing ng mga tao dun sa kanilang lugar, lalo sa pabahay. Opo. Ang number 1 na hinaing nila yung ating libreng pagamutan. Alright. Kasi alos lahat ng mga kababayan natin sa pabahay mahirap. Sinasabi nila pag daw sila pupunta sa center o dun sa ospital, sobrang haba ang pila kasi walang doktor. And kung may doktor man, hanggang alas 5 lang. So siguro yun ang pinaka dapat maging priority ng bayan ng Pandi. Yung ating libreng pagamutan, magkaroon tayo ng dagdagan yung ating doktor. At siguro kung yung pera ng ating bayan magagamit sa tama o maibabudget ng tama, kayang dagdagan yung budget para sa ospital natin o sa libreng pagamutan natin. Siguro ngayon, yun yung pinaka-importante, kaya dapat yun ang napatutukan ng ating pamahalaan dito sa Pandi. Alright, okay. Kung sakali po kayo pagbigyan muli ng ating mga kababayan dito po sa bayan ng Pandi, Bulacan bilang isang magiging konsehal ng bayan, ano po ang kailangang maaasahan sa inyo? Siguro, ang isa sa dapat maasahan, bilang isang konsyal, kasi kami ang nagbabudget ng pera ng ating bayan, siguro asahan nila na yung pera ng ating bayan gamitin sa tama. Tama. Yan ang isa sa dapat asahan. At ayan ang dapat tutuhan kasi yan ang isa sa pinaka-importante na trabaho ng konsyal. Okay, kung para sa inyo, so yun po ang dapat maasahan ng ating mga kababayan. So transparency, kung tawagin natin. Transparency, Alright, okay. Transparency. Opo. Pero sa pananaw nyo lamang, Kunsiya, ano po ang dapat pang bigyan pang priority dito sa bayan ng Pandi, Bulacan bukod sa nabanggit nyo po kanina? Siguro yung security, kasi ngayon uso yung mga nakawan ng motor. Opo. Daming naagawan ng motor. Madaming na-hold up sa karsada, mga tindahan hino-hold up. Siguro yung peace and order natin dapat palakasin. Yan siguro isa sa nakita ko na problema. Di lang naman dito sa Pandi. Tama. Alos buong Bulacan. Pero siguro yan isa sa dapat i-priority. Okay. Kung nanonood po ngayon kung siyang ating minamahal na mga kababayan sa Pandi, ano po bang inyong nais na panawagan o mensahe para sa kanila? Sa aking mga kapandihin nyo, makakaasa kayo na gagawin ko yung tama para sa ating bayan. Alright, okay. Ako si Konsel Junjun Antonio ay kumakatok sa inyong mga puso na sana muli ay inyong maalala sa darating na Mayo 12. Makakaasa kayo na hindi masasayang ang inyong boto. Ang gusto lang natin ay gumawa ng kabutihan dito sa ating bayan. Yun lang ho. Sana ho ay suportahan nyo ang aming grupo. Junjun Antonio po, number 1 sa balota. Ang inyong tunay na kaibigan, maaasahan. Alright, ayun po mga kaparehasa, nakapanayan po natin ngayon ang muling magbabalik, maglilingkod, magmalasakit, maglilingkod sa bayan ng Pandi, Bulacan na kung saan ay tumutulong, gumagawa ng maraming kabutihan mga kaparehas si Konsehal Junjun Antonio. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kunsi, your family, God bless us all. Mabuhay ka, Kunsi Junjun, hanggat gusto mo.